reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City. Tingnan mo dinawin natin. Kasi sa mga balita, parang ganun na lumalabas. Magbibigay siya ngayon ng teaser. Sasabihin niya, eto, titingnan natin kung totoo ba na meron talagang connection si Romualdez dito kay Diskaya dahil meron daw di umanong binili. Tingnan mo if Narito ang Balitang Pinoy TV. Sinabi ho ni Lacson dito ho sa kanyang press con na di umano daw ay nakikipag-ugnayan sa kanya yung parang talagang may-ari ng bahay na yon na kakuntsaba di umano. Ibig sabihin, si Romualdez through Diskaya ay bumili ng bahay doon sa tao na yon na kung saan ay gusto daw kausapin si Lacson at magsabi ng mga katotohanan. Ako po. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ngunit alam nyo naman, marami na po ang nagdududa kay Lacson dahil nga naman ito yung si Lacson na mahilig magsalita na nauuna muna yung bibig bago yung talagang tunay na impormasyon. Tulad ngayon, naglabas na naman siya. Kasi nangyari ho ito nung mga panahon na iniimbestigahan po sila Zaldico, iniimbestigahan yung flood control. Na alala nyo noon, meron siyang sinasabing, meron niyang video na pumunta dito si Diskaya para tapos dumiretso doon sa isang di umanong senador na eventually nasunog siya. Bakit? Kakampi niya kasi yung senador Di ba? Hindi pala po, correction, hindi po si Diskaya, yung isang contractor na na-involved din di umano sa flood control project. So ibig sabihin, eto si Lacson, bago ito mag-research o talagang bago muna niya makausap kung sino man yung tao na yon, ay nagbibigay kagad ng impormasyon sa media. Kasi nga po, ito si Lacson, mahilig ho ito magpamedya. Bida-bida ho ito Kaya nga nagagalit siya o may payo siya dun sa isa. Dun sa isang, sabi nga niya kay pangalan nito mamaya, pag-uusapan natin yan, kay Libiste, na sinabi niya, hinay-hinay, wag naman araw-araw magpamedya, natatalo mo na ako. Gago! Kasi alam natin na ganyan ang karakas po ni Lacson Yung ang hilig niyang pumapel, ang hilig niyang bumida-bida na mga impormasyon na bago pa talaga makonclude. Diba? Dahil sa bago pa maimbestigahan, ay meron na siya kagad sinasabi. Kaya nagagalit sa kanya si Marcoleta, nagagalit sa kanya si Amy Marcos dahil nga sa mga ganitong estilo ni Lacson. Panoorin nyo ito, tingnan ninyo ako po, sabi ko naman sa inyo, tayo gusto natin makulong si Zaldico, gusto natin makulong si Romualdez, pero yung mga ganitong bitawan ni Lacson, medyo, sabi ko nga, sana, bago ka nagsalita, pinaharap mo muna yung tao. Kasi mangyayari niyan, magkakaroon pa ng tsansa si Romualdez, kung totoo man, nakausapin yung tao para, hindi natin alam kung suhulan, o di kaya para mabago yung kanyang testimony, para bagang sinasabi mo na, meron magte-testify against you, So bahala ka na. Parang ganun ang dating di ba? Panoorin natin ito sinabi ni Lacson. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between... Tingnan mo dinawin natin. Kasi sa mga balita, parang ganun na lumalabas. Pero ang problema dito, meron siyang if. Diba? Kung mapatunayan natin. So sa madaling salita, ang hilig kasi nito ni Lacson, maglabas ng quote-unquote sikreto, yung para bagang tinitrigger niya yung tao na maging, para itong vlogger para maging curious, para nakiklickbait siya. Bagamat ba sa mga vlogger, di ba, nakiklickbait yung mga vlogger? O di kaya nagbibigay ng title o thumbnail na tipong mapapatanong ka, ay totoo ba yan? Ay ito ba yan? Di ba parang ganun yun di ba? Ganun mang akit ng sa mga video di ba? Parang ginagaya ni Lacson. Magbibigay siya ngayon ng teaser. Sasabihin niya, ito, titingnan natin kung totoo ba na meron talagang connection
si Romualdez dito kay Diskaya dahil meron daw di umanong binili. Tingnan mo if mapatunayan. Sa akin wala akong problema dyan. O go yan. Ang akin lang, sana hindi mo muna sinabi. Bakit? Panoorin nyo to. Between the former speaker and the Discayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. May we invite? Akala ko pa naman, former Speaker Romualdez. Gago! Former owner. So dito, hindi pa pala niya kausap. Hindi pa pala niya, para baga meron ng chumismis sa kanya. Alam mo naman si Lacson, chismosa. Gusto niya parang merong, oh, alam mo ba, mahilig din ito sa puting ahas. Tapos, ngayon, sasabihin niya, parang gusto, iimbitahan namin yung owner. Alam mo, kung ikaw ay mababaw na tao, para kang matutuwa ka kagad kasi, tingnan mo na. Oo, pero ang problema ko dito, hindi pa pala confirm niya doon sa may-ari. Iimbitahan pa lang niya, hindi niya pa nakakausap. Meron lang isang bumulong sa kanya. Bakit mo nilabas kagad? Di mapipreempt yung steps mo. Sabi nga, alam mo, pagdating sa mga prinsipyo, pagdating sa negosyo, kung saan man, lagi mong tatandaan, huwag mong ibubulgar ang iyong sikreto patungkol sa paano maging success yung business mo na yan. Kung anong gagawin mo sa marketing, hindi mo ibubulgar. Gagawin mo na lang, then you would explain. Or after a while na naging successful yung mga ginawa mo, doon mo siya ipapaliwanag. Pero at the very moment, hindi mo kagad siya ilalabas. Kasi pag ilalabas mo na kaagad siya, baka may gumaya pa sa'yo, baka unahan ka pa ng iba. Kaya nga 'di ba laging sinasabi yon na wag mo munang ilalabas until nagawa mo na yung mga plano mo, wag mo munang sasabihin hanggang nagawa mo na. Kasi baka gayahin ka ng iba, maunahan ka pa. Parang ganyan din dito Wag mo munang sasabihin hanggang hindi pa confirm. Bakit? Paano kung hanapin ngayon yan ni Romualdez? Halimbawa lang, totoo yung sinasabi na yan. Kung hanapin niya yung may-ari, biglang nag-disappear na yung may-ari, di natin na lang kung nagtago, nabiyayaan, o baka talaga nag-disappear lang. Di ba? Sana hindi mo muna sinabi. Iba talaga ito si Lacson. Bida-bida ito. Sino po yung may-ari ng biniling property na naging... Kaya tinanong nga, sino may-ari? So, ay ang Diskaya. I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. So wala pa pala, trying pa lang na magkaroon sila ng appointment. Alam mo, kung ikaw yung may-ari, di ba? Ikaw yung may-ari, tapos pinalalaki na kaagad yung usapan ninyo. Pinipreempt na kaagad yung usapan ninyo. Anong magiging reaction mo? Matatakot ka. Naku po, patay ako dyan, yari ako. Lumaki na kaagad yung issue na nagbigay na kaagad ng statement yung abogado ni former Speaker Romualdez. Nagbigay na kaagad sila ng So ikaw, na dating may-ari na nagbenta niyan, magkakaroon ka ngayon, naku po, patay kang bata ka, ayoko ma-iskandalo, ayoko magulo ang buhay ko, ayoko. Matatakot ka na ngayon. Hindi pa pala pupunta, hindi ka pa sure, nag-arrange ka pa lang, sinasabi mo na ngayon sa media. Ako, okay sana kung sigurado ka na. 200%. Sure ako pupunta na to. May usapan na kami. Kaya lang hindi. You're trying to arrange. Gago! Nagigets nyo yung ibig ko sabihin. Wala akong problema. Ibulgar na yan. Gusto ko nga. Kaya lang sana dapat, yung, alam mo yun, yung, kaya sila nainis doon kay yung dinala ni Marcoleta. Na caught off guard sila nagulat sila, hindi sila nakapag-prepare ng defense. Tama rin yung ginawa, ewan ko kung sino si Marcoleta ba o si Defensor. Pagkaalam ko si Defensor. Tama rin yung ginawa ng Defensor na hindi niya muna sinabi agad-agad kay Marcoleta. Sinabi niya na lang habang naghihiring. Hindi ko alam kung sinadya niya yon o huli rin si Gutesa na magsabi sa kanya. But the point here, hindi na preempt. Yung kalaban mo, hindi nakapag-prepare. Yung mga kakampi kay Romualdez, hindi nakapag-prepare. Kaya nga galit na galit sila, di ba? Kaya nga pinasinungalingan nila, oy, mali yan, dito to yan, bla bla. Tapos si Tulpo pa, based on my research from the Office of the President, Gago! Isipin nyo yan doon pala mapapatunayan nyo na nagbabantay ang OP, tas biglang sinalag. Biglang sinalag to si ang problema, nung pagkita doon sa record niya, totoo. Di ba? Hindi katulad doon sa record na umaamin, kesyo umaamin o kesyo merong whistleblower daw against VP Sara Duterte na yung background napaka-shady. Ang inan niyan, naging PSG kaagad from kung ano-ano lang.
Tapos tandaan nyo kriminal pa yun. Nahatulan yun, nakulong yun. Napaka-shady. Itong pinresinta ni Marcoleta, biglaan. Nagulat ngayon ng taong bayan. Ito si Lacson, hindi ko alam, hindi mapigilan ng bibig niya. Kaya ka nachichismis Kaya nagagalit sa'yo si Senator Amy, kaya tuloy ka pinipitik Ang bilis mo magsalita Ang bilis mo dumaldal Di ba? Kahapon pa to itong video na to, hindi nagkaroon ng pagkakataon, kausapin yun ni Romualdez. Baka naman sinasadya mo, Lacson. Hindi kaya? Baka naman talagang pinoprotekta mo si Romualdez. Gago! Malalaman natin sa ending ng interview na ito. May-ari, sir. Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Ako, I have a fearless forecast. Hindi, ito, ako, sa tingin ko, fearless forecast lang naman to Babawi. Kakabig ito. Itong issue na to, biglang kakabig. Pain lang to. Tapos, biglang sasabihin ni Lacson, we did our part and we did the research, we investigated, and there is no direct link from the Discaya and Romualdez. Yun. Gago! Yung ganyang style ni Lacson, amoy na amoy ko na. Sa tingin ko, ganun na magiging, I hope I'm wrong. And I really hope na mali ako para humarap talaga yung may-ari. Pero yung nakagad ang naaamoy ko Ano sa tingin niyo? Comment naman kayo dyan habang pinanonood nyo to. At baka naman pwede na rin kayo mag-subscribe. At saka i-click yung notification bell. At kung gusto niyo suporta ng si Banatbay, ayan, magpa-member na rin kayo. Mag-attend na ho this coming Monday, yung may-ari ng property. Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya. At yun nyo, hindi pa talaga. Nag-arrange pa lang ng meeting. Hindi pa a-attend. Hindi pa sure na a-attend. Nag-arrange pa ng meeting. Ibig sabihin, wala pa talagang arrangement. Wala pang appointment. Mag-arrange pa lang. Bakit mo dinaldal? Hindi ko magets. Talagang chismosa ka lang ba? Kaya tuloy na bibintangan ka na na Barbie. Dahil sa napaka-chismosa mo Hindi ako nagbintang sa'yo di ba ang ina-accuse mo na nagbibintang sa'yo si Senator Amy? May alam kaya siya na pagiging madaldal mo talaga? Kasi ako nagulat ako nung nalaman ko na parang, baklas, Lacson. Nagulat ako ng ganun. Hindi totoo hindi tayo sa pero naku po. Kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung Marami nagsasabi niyan. So walang partikular na tao, para bagang chismisan lang. May chismis na ganito, may chuchu na ganyan. May chuchu Lacson ganyan. Tapos ikaw naman si chismosa. Alam mo yung sa mga magbabarkada, nag-usap si Aida at si Lorna, sabi ni Aida. Aida, sabi niya, Lorna, meron akong problema sa buhay ko Kasi ganito, yung driver namin naakit ako nagtsuktsakan kami. Pero huwag kikwento sa iba. Atin-atin lang to. Sabi naman ni Lorna, sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko ikikwento sa iba. Tapos si Lorna naman, siyempre, nakipag-chikahan naman, nakipag-chismisan naman doon. Kay Fe, kilala niyo si Fe? Aida, Lorna at si Fe. Lumapit naman siya kay Fe. Uy, Fe, meron ko sasabihin sa'yo, pero wag mong sasabihin. Sikreto lang natin to. Sikreto lang natin to kung sasabihin. Napaka-secret natin to. Alam mo ba, si Aida, binengbang yung driver niya. Sikreto lang natin to, wag mong sasabihin sa iba. Parang ganyan di ba? Tapos si Fe naman, lumapit kay Aura. Sino naman si Aura? Lumapit kay Aura. Aura, meron ko sa'yo sasabihin kwentuhan lang natin to kasi para ipag-pray natin si may ganyan pa minsan gagamitin pa Diyos di ba? Ipag-pray natin si Lorna. Si Aida pala, si Aida. Ipag-pray natin si Aida. Bakit? Kasi nangangalunya. Binaingbang yung driver niya. Pero sikreto lang natin to, tayo lang to para hanggang kumalat na. Parang ganyan yung nangyari, di ba? Binulungan si Lacson. Alam mo ba, Lacson, meron ako impormasyon, na si Romualdez bumili ng bahay through Discaya sa isang tao. Pero muna sabihin sa iba, atin-atin lang muna to. Tapos biglang tawagin niya yung chief of staff niya. Magpa-press con ka dyan. Gago! Ay nako, Lacson, amoy na amoy kita.
maging direct link at baka yung hindi simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Next. Tingnan nyo ha. Dito, dumedepensa na siya. Is it against former Romualdez? Which is, it's supposed to be against. Di ba? It's supposed to be against. Kasi kung ikaw bumili ka ng bahay na mamahalin sa Makati, dumaan kay Diskaya, ibig sabihin, merong kinaugnayan si Diskaya, si Diskaya nakakulong na. Ibig sabihin, may kinaugnayan si Romualdez kay Diskaya. So dapat, parang akusado rin si Romualdez. Pero anong sabi ni Lacson? It's just to shed lights. Bakit ganun ang koneksyon? Para pagkatiwalaan mo yung isang kontraktor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So Sir- kung merong koneksyon, dapat na Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman